naman yung ribbon. At ang misa, Eucharistia, kung saan kayong lahat ay lingkuran ng komunyon, mga extraordinary minister of communion, ay ang ating pinakarurok ng pagdarasal. Pero ito'y pamayanang pagdarasal, pamayanang pagdarasal. Sapagkat sa kabila nun, meron pa rin tayong obligasyon na magdasal na sarilingan. At diyan tayo tumutubo sa pakikipagniig sa ating Diyos. Sa patuloy na pag-anyaya sa Spiritong pumuno sa atin upang tayo ay patuloy na magbago. Hindi misa lang, ha? Sa kanayan yung minsan, ha, kahit alam niyo ang Santo Papa, sa pagitan ng dalawa, minsan, dito ka tumutubo. Madalas. Kasi yung sa Eucharistia, may elemento pa nga yan ng ano, di ba? Ng self-consciousness. Huwag mo sabihin sa akin na wala kang ganun. Nakabarong ka nga, aakit ka sa atat, di syempre may habang ka. Nakikita ako ng aking mga kapitbahay. Pag pumunta ka dyan, ng Tuesday halimbawa, alas 9:30 ng umaga, madilim na ang simbahan, mupo ka, may nakakakita mo silang dasal kapala. Kaya tama yung binabasa sa Ash Wednesday, lagi yan ang pagbasa. Ang iyong amang nakakakita sa iyo sa langit, ang maggaganting pala sa iyo. Ang ginawa ng iyong kanan, huwag mo nang ipaalam sa iyong kaliwa. Diba? So doon ka talaga tumutulong. At ang iyong pagdatlo sa Eucharistia ay isang pagdiriwang ng iyong pagiging Kristiyano. Kasama ng ibang makasalanan, nagdiriwang. Dahil sa kabila ng pagiging makasalanan nating lahat, tinubos tayo ni Jesucristo at yung pagtubos na yon ang ating pinagdiriwang sa misa. Patuloy tayong tinutubos sa paulit-ulit nating pagdiriwang ng misa. Sandali lang ako, pagod na ako. Kasi pa ng squadron, may susulat na ako. Tapos pinaalala sa akin ni Carlo, Padre, ngayong araw na ito ka magtutok sa ngayon ba yun? Di ba next week ba yun? Sa hierarkiya ng mga dokumento ng ating simbahan, meron tayong tinatawag na universal law. Kapag ito ay ipinalabas ng Santo Papa, kapag ito ipinalabas ng mga dikasteria, yun yung mga offices, no? Dicastery, yan, tawag dyan. So, Aroma, Holy See, yan ang mga salita. Dicastery, yan ang opisina. Merong 16 na dicasteries, no? Tapos, merong, ang tawag din sa Kuria, o kaya ang tawag din dyan ay Roman Curia, o kaya ay Holy See, kung saan nakaupo ang Santo Papa. Minsan, Apostolic See. Kapag sila ang nagpalabas, buong mundo kailangan sumunod.
Kasi tayo ay one Holy Catholic Apostolic Church. Yung salitang apostolic doon ang nagsasabi sa atin, kailangan natin sumunod. Sapagkat ang pagiging apostol ay pagsunod. At doon nabubuhay ang simbahan sa pagsunod. Pero dapat critical din naman yung pagsunod. Hindi naman sunod-sunod sa lahat ng bagay. Okay. Tapos meron tinatawag na local churches. Yan. Diocese o archdiocese. Diocese, yung iba archdiocese. Bakit naging archdiocese? Bakit naging diocese, Father? Pag merong archdiocese, may mga katabing diocese, yung archdiocese na pinakamatanda. Kasi yung salitang arche sa Griego, and arche and Holyokos. Arche, ayan, sa Griego. Arche. Ang ibig sabihin niyan ay matanda sinauna. Okay. So, Archdiocese ng Maynila. So, dapat ang nangunguna ay Arsobispo. Yan. Okay? Tapos, asan yung mga suffragan? Ang tawag doon ay suffragan. Yan. Ang Archdiocese, ito ay metropolitan. Ang diocese, suffragan. Yan. Pumapasok mo tayo sa canon law. Okay. Sino ba dating nasa Maynila? Sino ba yung nasa Maynila nagsiserve na noong mga 2003, 2001, 2002, 2003? Di ba? Bago mamatay si Cardinal Sin, anong ginawa niya? Hinati niya sa 5 ang Maynila. Isa lang dati ang buong Archdiocese of Manila. Mula Novaliches hanggang Caloocan, hanggang Parañaque, hanggang Taguig Pasig. Yan ay Maynila. Archdiocese of Manila. At ang kanyang obispo ay si Cardinal Sin. Bago siya namatay, hinati sa 5. Nang itlog ang manok. Ang unang itlog doon sa bandang Hilaga ay ang Caloocan. Yeah? Di ba? Diocese ng Caloocan. Sino ba ang obispo ng Diocese of Caloocan? Bishop Ambo David. Yan. Tapos bababa ka pag ganito. Yan. Quezon City. Isang diocese, Diocese of Cubao. So, ang Diocese of Cubao ay buong Quezon City at bahagi ng Novaliches. Kasi, ang nasasakupan ng Caloocan ay Caloocan, Malabon, at Navotas. Sino ang obispo ng Cubao? Honesto Pongtioco. Kaya pag ako nagmisa halimbawa sa bandang UP o sa bandang St. Luke's, yan, ang binabanggit ay hindi Jose na aming obispo, Honesto na aming obispo. Pag nandun ako nagpunta dyan sa bandang yan, no, lalagpas ka ng ano tawag mo dyan, yung highway na galing din sa port area, punta doon. O Mel Lopez na nga daw ngayon. So doon ang pinagmimisa nila. Si Francisco na aming Santo Papa, Virgilio Pablo na aming obispo, dahil iyon si Ambo David. So pag bumaba ka na sa Maynila, yan, Jose Advinco na, bababa ka doon sa bandang Timog, yan, nandun ang Pasig, kasama ang Taguig, Diocese of Pasig. Ang obispo ay si
aming obispong si Milo Hubert Vergara. Tapos doon pa sa bandang timog malapit sa Laguna, ang nasasakupan ay Parañaque, Las Piñas, Diocese of Parañaque. Ang obispo ay si Jess Mercado. Ang dalawang extreme sa Hilaga at sa Timog, ay hindi pala sa Hilaga, sa Timog lang, at saka yung Quezon City ay retirable na. As a matter of fact, nag-retire na si Bishop Ongtio, ngunit hindi pa tinatanggap ng Santo Papa. May kailangan ipaliwanag. Naka-record ba tayo? Naka-record ba tayo? Kaya walang magre-record. Siyempre, pag ayaw pang bayagan umalis, may ipapaliwanag din. Ganun din, parang next year ay si Bishop Jess Mercado naman ang magre-retire. At malamang hindi rin tatanggapin na kahit. Ang tawag sa kanila ay suffragan dioceses. Tapos ang archdiocese, ang metropolitan. May kinalaman ba sila sa isa't isa? Wala naman talaga. Meron tinatawag na tayo by virtue of primacy. Halimbawa, ilan ang apostoles ni Kristo? 12. Lahat ba yan? Pantay-pantay sa dignidad? Oo, pantay-pantay yan sa dignidad. Ngunit sa pangunguna, dahil sa kanyang special na lugar, sa kolehiyo ng mga apostol, sino ang nangunguna? Kanino itinayo ang simbahan? Kay Pedro. Kaya magpahanggang ngayon, kung sino ang umuupo sa Roma, sa diocese ng Roma, siya ang Santo Papa. Kasi siya ay successor ni Peter. Dahil ang diocese ni Peter ay ang Roma. Nagigets niyo ba? Pag namatay ang Santo Papa, nagkaroon ng conclave, mga kardinal, hindi nila binoboto ang Papa. Sino binoboto nila? Ang obispo ng Roma. Kasi lahat ng obispo sa buong daigdig, ina-appoint ng obispo ng Roma. Lahat yan appointed. Kahit si Jose Advíncula, in-appoint. Ngunit, ang Roma, kapag ang obispo niya ang namatay, walang mag-a-appoint. Kailangan mag-convene ang cardinals para bumoto. At ang binoboto nila ay ang obispo ng Roma. Na automatic, kapag ikaw ang obispo ng Roma, ikaw ang Santo Papa. Mahabang usapin yan sa kasaysayan. Hindi pa rin ako pumapasok sa lecture. Maliban na sa dalawa. Okay. Nung kayo ay mag-formation, ang sinusunod nyo, yung mga tinatawag na archdiocesan policy ng ARCAM. Yan, na gusto kong ipasok. So, nung kayo ay mag-formation, ang archdiocese ay nagbibigay din ng mga local legislation. Kanya-kanya yan. Depende sa obispo, depende sa diocese. Kaya nga, dito, kailan ba tayo tumatayo? Pag-amen, tumatayo tayo para sa ama namin. Kailan ba yan? Tama, no? O pagkatapos ng ano? Hindi. Dito sa Maynila, tumatayo tayo sa pag inaawit natin yung doxology, si Kristo'y namatay, si Kristo'y... Nakatayo na tayo doon, di ba? Kasi may local legislation tayo na gano'n. Sa ibang dioceses, sa North, halimbawa, tumatayo lang sila sa Great Amen. Local legislation.
Sinusunod natin, ngunit huwag mong expectin na lahat ay ganun ang policy. Kanya-kanyang policy. Nagigets ba? Basta ang mahalaga, yung local policy mo, ang sinusunod mo. At yung local policy, hindi naman talaga sumasagsala sa universal law. It does not violate or infract the universal law, so okay lang. Tinusunod natin yung local legislation. Nagigets niyo ba? Pero kapag hindi mo alam, or siguro mindless ka, hindi mo nasunod yung local legislation, pero ayon pa rin sa universal law, mali ka ba? Hindi naman. Hindi. Kaya huwag kayo masyado mag-overreact. Kasi may mga nag-overreact. Nagpo-post pa sila, di ba? Hindi ginamit ang Gloria. Napunta ako sa impyerno. Iwasan ang pagiging pariseo. Kasi hindi naman lahat ng ating pagsuway ay dahil sa gusto mong suwayin. Meron namang nakalimutan mo, di ba? Diba? Ibig sabihin kung ikaw ay sumusunod sa Lex Vivendi, ang pag-unawa mo ay dapat lumalawak katulad ng sa Diyos. Kapag patuloy kang nagsasaliksik ng mga pagkakamali at patuloy kang para kang maestra nagtuturo sa lahat, pariseo, hindi ka natututo sa mabuting balita. May tanong ba dito sa hierarchy of laws? Tapos, kapag sinabing salitang Katoliko, ilan ang rights? 24 rights. Isa lamang tayo, Latin rite. Yung misang ginagamit natin, ang tawag doon ay Latin rite. Hindi yan ang gamit sa Middle East. Hindi yan ang ginagamit sa Russia. Hindi yan ang ginagamit sa Ukraine. Hindi yan ang ginagamit sa ibang bahagi ng Europa. Kaya para isipin mo na yung misa natin, gano'n talaga ang format sa buong daigdig, nagkakamali ka. Iba-iba ang misa. Di ba? Isang Maronita, ano ba yung Maronita? Maronite. Katolik yan. Iba ang kanilang ritual. Tapos pumunta rito, nakipagmisa sa atin. Bakit? Wala naman kasing Maronite dito sa Pilipinas. Katoliko naman siya. Hindi pwede siya mag-join ng Latin Rite. Bakit? Katoliko siya. Pwede ko siya mamunyon? Pwede. Katoliko nga eh. Kapatid natin, one bread, one faith, one baptism, one Lord. Iba lang ang forma ng pagsamba. Yung iba sa kanila, ang misa nila ay 2 oras at kalahati. Gusto mo yun? Si Father Tux nga, yung ginagawa 45 minutes yung 1 hour. Paano naman yung masinusundan ko overtime ng 5 minutes Sa susunod, magdadrop na ako ng names. Father, maganda ka na naman. Sinasabi ng mga tao, di ko na makalanding. So yun, may 23 na iba-ibang rights. Maronite, from Jerusalem, Armenian rite,